Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Love, Life, and Lessons from DJ Chin. Dear Max FM. Hello Chin, good afternoon. At nag-iisa lang ang Max FM sa buhay ko. Kahit hindi ako nagpaparamdam sa inyo. Pero napasulat ako para maibahagi ang kwentong ito. This is the most memorable for me. Kaya gusto ko marinig ng lahat para mapulutan ng aral ang story ko. Minsan ba, nung kabataan ninyo, nakapagnakaw na kayo? O kaya nakapag-shoplift? Siguro, nangungupit din kayo. By the way, please call me Zamansa. I was just 6 before nung na-experience ko ang unang pagnanakaw. Kakalipat lang kasi namin noon ng bahay. Yung auntie ko, nagtatrabaho sa isang maliit na grocery store. Malapit lang din sa bahay na nilipakatan namin. Yung mother ko, dinala kami ng kapatid ko sa tindahan na yon kung saan nagtatrabaho ang auntie ko. Tapos habang nag-uusap silang dalawa ng auntie ko, kami naman ng kapatid ko, nag-walk around, ikot ng ikot, tapos nakakita ng mga candies, napapawaw dahil sa dami ng pagkain. Tapos nakita ko yung isang chocolate. Tapos habang nag-uusap sila, busy-busy ang mother ko at ang auntie ko, kami naman ng sister ko, tingin ng tingin, hinahawakan ng mga pagkain, mga chichirya at mga tsokolate. Nakita ko, yung mother ko kinuha yung kamay ng sister ko. Habang nag-uusap pa rin sila ng auntie ko. Ako naman, sinasabihan ko na, pakiabot nito, pakiabot niyan, pakiabot nito, pakiabot niyan. Tapos hinahawakan ko, tinitingnan. Tapos, maya-maya, iikot na naman. Medyo malaki-laki kasi ang tindahan. Kaya madaming display talaga. At madaming temptation. Pero hanggang nasa pintuan na palabas, patapos na rin ang usapan ng auntie ko at mother ko. Nung paalis na, yung sister ko may gustong sabihin sa mother ko. Pero pinatigil siya, pinahinto siya ng mother ko kasi nag-uusap pa sila. Ayaw kasi nilang ma-interrupt yung pag-uusap nila ni auntie. Nakauwi na kami. Yung sister ko, pinakita niya ang isang box ng chocolates. May nakuha pala yung sister ko dun sa grocery store. Isang box ng chocolates na hindi ko man lang namalayan. Itinago niya kasi. Imagine, sa laki naman ng t-shirt niya, pwede niya talagang maitago yun. At hindi ko na rin napansin. Nagulat ang nanay ko. My mother was mortified that we had stolen a box of chocolates. Even though it was an accident. Aksidente lang kasi gusto naman talagang sabihin kasi ng sister ko na gusto niya magpabili pala nun. Yun pala ang gusto niyang sabihin. Hanggang nadala na lang tuloy. At ang sister ko naman walang bait. Akala niya okay lang. Sabi niya pa, anong pinagagawa niyo? Pag nanakaw yung ginagawa niyo. So,
she immediately took us both back to the store para bayaran na lang yung isang box ng chocolates. Baka kasi mawalan ng trabaho yung auntie ko. Fast forward, nung 13 ako, kinuha ng auntie ko yung sister ko. At since merong may bait-bait na din naman at nasa grade 6 na, dalawa kami na binigyan ng part-time job ng auntie ko sa grocery store. Yung bang tumutulong lang na magsupot ng mga groceries. Ako sa Sabado, yung sister ko naman every Sunday. Yung grocery store na kasi na yun, ay yun na yung pinakamalaki doon sa town na nilipatan namin. Kaya maraming tao. Every weekend especially, we were very crazy busy. So, marami kaming nakikitang mga shoplifters din. Mga shoplifting incidents doon mismo sa loob ng store. May nakita akong isang well-dressed na gentleman na akala mo executive. Pero yun pala, kukuha ng isang expensive box ng tea. Tinago niya sa kanyang jacket. Hindi mo masasabi na akala mo disente. Yun pala, shoplifter. Magnanakaw. And then another time, habang nandun din kami, yung bang malaki ang pants pero payat naman. Tapos malaki yung mga pockets yata sa pants niya. Tapos meron siyang siningit dun sa pocket niya. Alam mo kung ano, Chin? Isang box ng condom. Alam mo yung mga workers doon at managers sa pinagtatrabahuan ng auntie ko ay talagang very good sa panghuhuli ng mga shoplifters. Meron kasing umiikot-ikot sa grocery para mahuli kung sino mga, alam mo na, nakakaduda na pwedeng magnakaw. Kaya walang shoplifters na nakakatakas o nakakakuha, nakakanakaw na hindi nahuhuli. The way management handled shoplifters was a bit out of ordinary. Alam mo yun? And I'm sure medyo illegal yung kanilang pag-handle ng kaso. Kasi isa sa mga managers ng store na yun, dadalhin sa ibaba yung isang shoplifter na nahuli o kaya sa likod ng warehouse, tapos bubugbugin, tapos sasampalin, lalaitin, tapos wala man lang medical care pagkatapos ng beating. Yung bang sinasabi lang ng manager na tuturuan ko kayo na hindi magnanakaw na ulit para madala kayo at matino kayo. Yun yung tipo niya sa pagbibit sa kanila. Pambububog sa kanila. Lalong-lalo na ang mga kamay nila ay iniipit. Pero matapos silang iipitin, pakakainin naman sila. Matapos silang bugbugin, pagsasabihan ng maayos. And the shoplifters always seem relieved na hindi naman kami tumatawag ng pulis para ipakulong sila. Naawa din yung management. Yun nga lang, binubugbog muna. Total, hindi naman sila ipupulis or ipapapulis. And after each incident, we would never see the shoplifter again. Matapos na lumabas ng store. Isang Sunday naman, one of the workers caught a man trying to shoplift a bottle of soy sauce. Oo, Chin, isang toyo lang. Isang maliit na bote ng toyo. Soy sauce. Yung mga toyo kasi na nakadisplay sa store namin. Yung pinakamura hanggang sa pinakamahal. Nakadisplay lahat dun. Pero itong ninakaw ng lalaking ito ay yung pinakamura. Pinakamurang toyo. The cheapest bottle of soy sauce we carried. Kung
makikita mo yung lalaking yon, medyo matanda na. Parang pulubi. Punit-punit yung damit. Punit-punit yung shorts. Tapos halos mahuhulog na yung mga punit na yun. Tapos nang nahuli siya, tiningnan niya kaming lahat. Tapos, he hung his head low. Sobra siyang nahiya. Nag-sorry siya sa amin. Dumating yung manager namin. I was worried that they would be leading the shoplifter away for his lesson. Yung bang baka papaluin, bubugbugin na naman. Naawa kasi ako sa matanda. Tapos sa isang bottle of soy sauce lang naman ang ninakaw. So nag-worry ako. Pero, alam niyo ba yung nangyari? Hindi nila binugbog ang lalaki. Instead, the manager and several workers started talking to him. It turned out na dati palang sundalo yung lalaki. Medyo nawala sa sarili. Bumabalik din sa katinuan paminsan-minsan. Tapos iniwan ng kanyang asawa at ng mga anak. Wala nang sumusuporta sa kanya. Pag-alagala na lang siya. Meron siyang maliit na tahanan. Sa ilalim lang ng lumang simbahan na hindi na ginagamit. Tagpi-tagpi na mga karton. Sako-sako ang higaan. The manager and workers talked to him, telling him there was always another way. Na kikita ng pera o kaya'y makakakain. Wag lang ang magnakaw. That once you go down the road of stealing, baka masasanay ka and it's hard to go back na. Mahirap na. Lalong-lalo na kung hindi ka na mahuhuli, baka sumiki ka pa. One of the cashiers was getting teary-eyed na. Napapaiyak na rin ako. Pati sister ko umiiyak na din. Nag-offer kami na bibilhan ng pagkain yung lalaki. Kasi mukhang gutom na. Tapos tiningnan niya kami sa sobrang kahihiyan ng lalaki. Sabi niya, wag na po. Hindi na. Ang kailangan lang niya sana ay isang bottle of soy sauce daw. Yun lang. Kaya naman, ako nang nagbayad sa cashier para sa kanyang toyo. Hindi ko na tinanong kung bakit sa lahat naman namang pwedeng bilhin ang soy sauce pa. At ayaw niya ng pagkain. Then after I paid, he humbly thanked me. Pinasalamatan niya ako ng walang katapusan. At lumabas ng store, dala-dala ang isang bottle of soy sauce. Nakayuko pa rin dahil nahihiya sa amin. Pero tinawag siya ng manager namin. Saglit lang daw. Ang sabi ng manager namin, Tay, dalhin mo na tong isang supot ng toyo. Meron kasing mga buy one take one na sale, Chin. At madaming binigay ang manager namin. Sinamahan niya pa ng mga noodles at canned goods. Ayaw sanang tanggapin ng lalaki. Sa sobrang nahiya siya, okay na daw yung soy sauce. Dahil binayaran ko na daw. Pero nag-insist ang manager namin at nag-insist din kami na bigyan siya ng pang-groceries. Kaya tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya na naiiyak. Tumutulo ang luha niya. Kasabay ng pagtulo ng luha namin. Chin, hanggang dito na lamang. Hindi naman kasi lahat ng magnanakaw ay masama. Nagkataon lang na kailangan lang nilang mabuhay. Pero sana huwag pa ring tularan. Mas mainam na yung kumikita ka ng pera
mga pagsasakripisyo. Wag lang ang magnakaw. Just until here, ang inyong kamags, Zamanza. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sok Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.